Nako, heto na po mga kaubayan, Matibag, binira, aso ni BBM. Ayan, sinuplak si Matibag mga kaubayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga karibin natin at eto nga. Bago po natin i-play yung video ito, si Gatchalian mga kaubayan. Akala ko kasi nung una, 'di ba, pag sinabing forthwith ay agad-agad po nilang uumpisahan. Okay, yung impeachment. Aba, ito mga kabayan ng balita, no, isang oras. Mula po dito sa GMA News, sabi po dito, sa tansya. Sabi po ni Gatchalian, sa tansya namin mga 7 to 8 months ang impeachment trial kung mag-uumpisa tayo sa July. Baka next February na tayo matatapos. Aba, pinag-aaralan din namin kung paano mapapabilis yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado. Mayroon pa tayong mga panukalang batas na pag-uusapan. Ayan mga kaubayan, no? Grabe. Ito pala ang forthwith para sa kanila mga kaubayan. Bakit nung kay President Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Agad-agad yung dinismiss mga kaubayan ng House of Representative. Bakit yung kay BP Sara nandito na sa Senado pinatatagal pa? Diba? Anyway, eto na mga kaubayan, pasok. Ito si Kong Mike. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po bakit? yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ang nangyayari po sa mga lumalaban sa katiwalian ay walang break. Bine-break po sila. Oo. At tulad nito, hindi pa nakontento na filean ng inciting to sedition si Mike Defensor. At hindi pa nakontento na mag-file ng plunder. Can you imagine, Plunder. Dahil daw, nag-contribute ng pera sa kampanya ni then senatorial candidate Rodante Marcoleta. Samantalang, unang-una, di ba pinahihintulot iyong pagko-contribute sa Omnibus Election Code? Number 2, hindi ba yan talagang mga kandidato ay tumatanggap ng mga kontribusyon? At Ito mga kaubayan, saglit lang mga karibin natin na ito. Panoorin nga natin itong si Luestro mga kaubayan kasi sabi po dito sa caption nitong Pinas Issues at tinanggihan na ipipilit nyo pa. Dinamay nyo pa ang sambayan ng Pilipino. Ito, pakinggan po natin to mga kaubayan. Tsaka kung wala naman po tinatago, buksan na natin yung box. Kung malinis naman po yung kanilang konsyensya, di labas ang ebidensya. Ito po ay karapatan ng sambayan ng Pilipino Sambayan ng Pilipino na makita na. kung anong nilalaman ng box. Ayan mga kaubayan, sambayan ng Pilipino na naman po ang kanilang dinadahilan, no, para makita daw yung box. Ito lang mga karibin natin, no. Kung talagang nasa batas, okay, yung pagbubukas ng BIR box na yan, no. You don't have to say please, di ba? Kasi required yan nasa batas eh. Pero baka lang ito, hindi naman tayo sa nagmamagaling mga kaubayan. Kasi nagpapaalam sila eh. Ibig sabihin, ito po ay wala sa batas. Yan po ang conclusion natin. Kasi kung nasa batas yan, whether they like it or not, sa kampo ni BP Sara, no? Whether they like it or not, pag sinabi niyong buksan yan mga kaubayan, pagpabuksan po nila yan mga kababayan, bubuksan yan nila. Kasi nasa batas eh. Maybe yung nire-request po ninyo ay wala sa batas. Di ba? As simple as that. Wag nyo na kaming isinasama nyo pa yung taong bayan. Walang hiya kayo. nagbayad pa nga ng donor's tax si Mike Defensor, may resibo siya, literally. May resibo. Bakit naman plunder? Yan ang hindi ko maintindihan. Kung hindi ba naman ulalo
itong pamahalang ito. Yung mga tumanggap ng maleta, walang plunder. Yung mga nagdedenunsyo, nagsisiwalat, nagpapaimbestiga ng tumanggap ng maleta, yun ang plunder. Yun, ganito na kabaliktad ang mundo sa ilalim ni Marcos Jr. Kita mo Correct. Manang Jubes. Opo. Kengkoy na kengkoy yung ibang mga komentarista. Ito pa mga kababayan, sabi po dito ni Lacson, no? Aba, si Lacson, nagdadrama na naman si Lacson, mga kababayan, no? Naaawa ako kay Pangulo, Hindi ko siya kamag-anak, hindi ko siya close, pero nararamdaman ko bilang isang Pilipino, naaawa ako sa kanya, Bakit ka naman maaawa? Ikaw na nga ang nagsabi hindi mo siya ka-close. Baka nakikinabang ka sa kanya, di ba? Oh, kasi si Senator Amy mga na kapatid, lantarang sinasabing adik ang kapatid ko. Oh, tapos ikaw maawa ka. Ano ka ba? Protector ka ba ng mga adik? Bakit ka naman maaawa? O kung nasa tama lang naman mga kababayan, no? Yung sinasabi natin, yung nasa tama, nasa katotohanan, no? Eto naaawa daw siya no? Bakit kaya siya naaawa? Ang tanong mo. Oh. Senator Ping Lacson, inamin na naaawa na siya talaga. Oh, kay President Bongbong Marcos Jr. Dahil ba sa mga batikos? Or dito meron yan. Teka lang, basahin natin. Eto, yun, yung kapatid niya pala kay Senator Amy Marcos. Sabi niya, imagine the pain that he was undergoing watching his own sister. Lambasting him like that. Dagdag niya pa. O, ano naman kung binibira siya ni Senator Amy Marcos kung totoo naman. Di ba? Yun ang tunay na na alam mo si Senator Amy Marcos, ginagawa niya lang yan kasi may utang na loob po siya kay former President Duterte. Sa lahat ng naging presidente mga kababayan, wag po natin kalimutan na si former President Duterte lang po ang nagpalibing sa kanilang ama diyan po sa libingan ng mga bayani. Kaya itong si Senator Amy Marcos tumatanaw lang ng utang na loob. Ewan ko lang dito kay Junior mga kababayan. Sabi nila kasi, hindi ba congressman si Marcoleta noong panahong yon? Sabi ko, oo. Di nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay kapag ikaw ay tumanggap ng pera, ikaw ay corrupt. Alam niyo po, yan ang problema ng mga ibang nagmamarunong. Hindi naman natin minamaliit kasi hindi ko pwedeng maliitin. Maliit ako Hindi natin minamaliit yung mga hindi abogado. Ngunit, alam niyo po, kaming mga abogado, lahat ng abogado naman, pati si Larry Gadon, ay nag-aral ng 4 na taon ng Bachelor of Laws. O sa ngayon, ang degree po ay Juris Doctor, JD, Juris Doctor. Pagkatapos, So yan mga kababayan, putulin natin saglit. Eto si John B. Cremulya mga kababayan. Ayan O yung nasa screen natin, mga karibin natin. Sabi po dito, dati takot umuwi. Ngayon ipinagmamalaki kong mas ligtas na ang ating mga komunidad. Aray ko po. Ay yung sinasabi niyo bang komunidad, yung mga schools, mga kababayan. Yung mga may nahoholda pa, may nagugurga. Ito supposed to be ang school mga kababayan is ay maituturing nating safe place, no? Pero ayun pala, hindi na safe sa panahon ngayon mga kababayan. So pinaglololo ko lang ba tayo ni John B. Cremulya? Sa kanyang pahayag na ito, dati takot umuwi. Ngayon, ipinagmamalaki kong mas ligtas na ang ating mga komunidad. Ayan mga kababayan. So, itong mga sinasabi nila, parang gusto lang nilang papaniwalain yung taong bayan na okay, ligtas kayo sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr., wala kayong dapat alalahanin, mag-work lang kayo para mayroon po tayong tax, di ba? Na maipapasweldo sa ating mga crooks. Ayan mga kababayan. But the end of the day,
sa kaliwat kanang nangyayari sa ating bansa patungkol po sa mga kriminalidad. Okay? Masasabi mo ba? O ikaw po na nanonood mga kababayan, kayo po na nanonood. Masasabi nyo ba sa panahon ngayon, na tama ba itong sinasabi ni John Vic Remulla? Mas ligtas na ang ating komunidad sa panahon ng pamumuno nila? Kayo na lang po ang sumagot mga kababayan. Nag-review pa po kami ng 6 na buwan. Nag-bar Nag-review kami. pa sila. Nag-bar Naipasa pa. namin ang bar examinations bago kami matawag na attorney. Okay? Bakit ko sinasabi yon? Yung iba dyan, nag-google lang. Nakabasa lang ng opinion column. Abogado na daw. Alam daw nila ang batas. Hindi po ganoon kasimple ang batas. Kasi sinasabi nga, tumanggap ka, public official ka, ikaw ay corrupt na. Hindi po. Ang graft and corruption po, kung babasahin niyo yung batas, tumanggap ka ng pera, pinangakuan ka ng kahit anong material na bagay, by reason of your office. Ano po ang office na ibig sabihin sa batas? Yan ba yung opisina mo? Halimbawa, ikaw yung congressman, may opisina ka doon sa Batasang Pambansa o senador ka, may opisina ka sa GSIS. Hindi po. Office here is used in the sense na function yung iyong katungkulan. Tumanggap ka ng pera para dahil sa iyong katungkulan. Okay, halimbawa, mayor. Hindi ba ang katungkulan ng mayor magbigay ng business permit? Yes. Di ba? Opo. Kumuha ng business permit sa mayor Binigyan ka ng pera para mag-issue ka ng permit para sa isang bagay na hindi mo naman dapat issuehan ng permit. Yun ang sinasabing office function. Function. Yan. Hindi yung office na opisina o yung pwesto mo lamang. Okay. Kung ikaw ay tumanggap ng pera para may gawin ka na within your power na hindi mo dapat ginawa, pero ginawa mo dahil sa salapi, yun ang corruption. Pero kung tumanggap ka ng pera dahil ikaw ay kandidato at yan ay allowed sa Omnibus Election Code to a certain degree, kasi may limit po ang pwede mong tanggapin at may limit kung ano yung pwede mong gastusin. Limitado yan. Depende sa dami o bilang ng mga rehistradong botante either sa probinsya mo, kung ikaw ay gobernador, o sa lungsod o munisipyo mo kung ikaw. So yun, mga kababayan, eto, papasadahan muna natin tong si Attorney Ruen Aguanzon. Ayan mga kababayan, no? Sabi niya po dito, bangag na lang, bangag na lang talaga na presidente na hindi pa kumbinsido na failure siya. Ayan na. Hinihila niya tayong lahat patungo sa kumunoy ng kahirapan at paghahanap buhay na at panghabang buhay na pagkakautang. Ayan mga kabayan, dahil nga po, no? Sobrang hirap na, no? Ano na ngayon ang inflation rate? Magkano na po ang palitan ng dolyar, 61 na yata, 61.31 kanina mga kabayan. So, very weak po ang peso natin mga karibin natin. So, habang buhay na pagkakautang, correct, no? Mga kabayan, uutang na naman pala ng 7.2 trillion. I mean, yung plano po nilang budget para sa 2027, mga kabayan, 7.2 trillion. Hindi pa nga tayo, nangalahati na ba tayo o nangalahati na tayo? So ayan, naman sila, prepare na naman po sila patungkol po dito sa 2027 budget. At ang balita nga mga kababayan, 7.2 trillion ang gagawing budget, di ba? So tama po itong sinasabi dito ni Attorney Ruen Aguanzon, no, na hinihila tayo sa kahirapan at panghabang buhay na pagkakautang. Hindi lang po natin, maybe the next generation mga kabayan ay kasali pa dito sa pagbabayad ng mga utang na ito. Aray ko po mga karibin natin. Ikaw ay mayor, kung sa congressman, distrito mo, kung senador, presidente, vice-presidente, buong bansa. Yan. Yung mula Apari hanggang Holo. Yes. Buong bansa, Itbulaga. Acheche! Tito Sena naman Anyway, yan Nabulaga. po
ang pagbasa ng batas ay hindi lang isang batas ang babasahin mo. Yung may tinatawag po sa legal hermeneutics or statutory construction, yung pag-interpret ng batas na pari materia, similar material. Tignan mo rin yung mga probisyon ng mga batas na may relasyon dun sa batas na yon. Yun ang sinasabi ko. Okay. So, kinakaso yun, plunder. Medyo malabo yata at saka talagang malabo naman. Gumawa na naman ng usapin tong NBI. Qualified human trafficking naman ang sinasabi. Ha, bakit daw? 'Di ba? Alam mo yung insidente, no? Yes. Yung dito sa Metro Walk, nang raid daw yung mga NBI at may nahuli daw sila Ayan mga kababayan, babatiin naman po natin ng happy birthday. Birthday pala ngayon ni Auntie Claire. Bakit ganito naman yung inilabas yung tarpaulin, mga kababayan? Ay, grabe naman. Nakakatuwa itong sa Lakwatcherong Riyadh OFW. Ayan po mga kababayan binati niya po, binati niya po ng happy birthday si Auntie Claire. Oy, batiin niyo naman. Happy birthday pala ngayon ni Auntie Claire. Happy birthday Auntie Claire. Ayan, sana magkatotoo. Ay, hindi po ito. Hindi po itong magkakatotoo mga kaubayan. Ano ba kayo? Magkatotoo po yung mga wish niya. Di ba? Ay, nako talaga sa Auntie Claire. umano ng mga babae na biktima ng human trafficking. Kasi may nightclub daw doon. May mga kwarto, etc. etc. May nahuli daw na customer ng prostitution. Okay. Tingnan natin, ano ba yung human trafficking? Yan. Ang human trafficking po ay yung ikaw ay pipilitin mo, tatakutin mo, lolokohin mo, lilinlangin mo, iba-blackmail mo, ha? Ang isang tao para siya ay dalhin sa isang lugar for the purpose ng labor, yung forced labor, or So yan pong ginagawa nila, di ba? Tinatakot, ginigipit yung mga nagkikriticize sa gobyerno. Di ba? Para ito mga kababayan, sabi po dito, no? Ni Representative Sherlyn Nograles, yung mga taga Jensan, tutol sa impeachment ni BP Sara. Ito po ang sabi dito mga kababayan. 95% na ang aking natanong at nakonsulta ng mga sektora ay talagang ayaw na ma-impeach ang ating minamahal na Vice Presidente. Nasaan po yung sinasabi nilang taong bayan? Yung sinasabi nilang taong, kasi laging ginagamit yung word na taong bayan, di ba? Mga Pilipino ay gustong-gusto daw ng impeachment. Samantalang iba naman po mga kababayan ang talagang sinasabi ng taong bayan. Ito po ang sinasabi ng taong bayan, no? Ayaw nila na ma-impeach si BP Sara. Di ba? Napakaklaro po niyan mga ka-review natin. or prostitution or sexual abuse, etc. etc. Okay. Mabigat na paratang po yan. Okay. Noon bang nandoon ang NBI, nakita nila nananakot, namimilit, nanloloko si Mike Defensor doon sa mga babae? Hindi. Bakit gagawin ni Mike Defensor yan? Okay. Sinasangkot siya dahil yun daw lugar noong KTV, yung Chicago KTV, ay nasa lupang pagmamayari niya at siya ay ang nagpapaupa. Siyang inuupahan noong may-ari nung nightclub. Ng KTV. Hindi po supisyente yon, Ginoong Matibag. Alam naman nating hindi supisyente yun. Abogado ka naman ha? Okay. Kung ikaw ay nagpapaupa ng isang lugar at ito ay ginamit sa illegal, Opo. dapat ipakita na ikaw ay alam mo na yun ay gagamitin sa illegal na bagay. Ay, happy 1,000 viewers, mga kasama. Aga-aga. Alam mo yun ay gagamitin sa illegal. Opo. At hinayaan mong yun ay gamitin. Diba? Yun ang qualified human trafficking when 3 or more persons qualified human trafficking.
So yan mga kababayan, grabe naman itong si Falsis mga karibin natin. Sabi po dito ni Falsis mga kababayan, minor de edad na suspect sa Tacloban shooting, biktima ng DDS, fake news at propaganda. Abatay ka lang. Paki-explain naman po niya na sino to? Jesus Falsis, no? Kung galit ka sa Duterte, magalit ka na sa Duterte, pero wag mo naman idamay dyan sa ano na yan. Sino naman ang maniniwala sa'yo? Nang dahil sa fake news. Sino bang nagsasabi ng mga kasinungalingan? Diba? Ang administrasyong ito, mga kababayan. Propaganda. Sino nagpapakalat ng propaganda? Ayan nga, nang dahil nga sa mga propaganda ng administrasyong ito, ayan, ini-impeach na po nila si BP Sara. Pero kung sasabihin mong dahil sa fake news, dahil po sa DDS, fake news at propaganda, ay naging ganyan po ang mga batang yan. Nako, Diyos ko po naman. Anong utak meron ka? Jesus Falsis, di ba? Kayo na lang po mga kabayan ang mag-analisa dito sa sinasabi ni Jesus Falsis. Kung ano ba talaga ang is it acceptable? No? Mayroon bang batayan niyang sinasabi niya? Mga kababayan, dapat naglalabas po siya ng mga ebidensya na nagpapakalat ng fake news ang DDS kaya naging ganyan ang mga batang yan. Diba? Ang layo Hindi ko alam kung saan pa hinuhugot nila yan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.